Magandang hapon, Pilipinas, sa lahat ng aking mga pinalangga, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga OFW all over the world. This is your Fair Lady Maharlika, okay? Before anything else, let's promote the Sendwave. Mabilis at ligtas magpadala ng Fera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ka ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Kaya naman, okay. Ito na, tuloy-tuloy na ating pasabog. Mga kababayan, may pinost ako sa ating Facebook sa Boljakan, sa ating Facebook account, na kung saan, okay, bigla ko nakita si Attorney Glenn Chong. Shoutout kay Attorney Glenn Chong. Okay, Pangulong Bangag, babagsak maya-maya. Alright. So, mga kababayan, mga palangga, mga pinalangga. Okay. So, pinost ko at may mga nag-send kasi sa akin na, di ba, ang Congress at ang mga kaalyado ni Kuting ay pilit na sinisira si Morales, si former agent Morales. Pero ni-research natin at may marami nag-send sa atin na ito pa lang si former PIDEA agent Morales ay mahigit isang dekada na nakikipaglaban talaga sa katiwalian o sa hindi magandang pamamalakad ng PIDEA. So during 10 years ago, ay talagang makikita mo na nakikipaglaban na si PIDEA agent sa mga protektor ng pulburon o yung mga malalaking sindikato. Kaya yung kredibilidad niya, naimarka niya ng bonggang-bongga na hindi lang siya ngayon nagsalita. Dahil what? Kinokonek siya kung kani-kanino. Kinokonek siya kay Pangulong Duterte at sinasabi ito ay gawa-gawa para i-destabilize ang gobyerno. Ulitin natin, ang nagde-destabilize sa gobyernong ito, walang iba kundi mismo si Pulboronic Bangag Marcos Jr. Siya ang nagde-destabilize, hindi si Morales. Kasi even before, mga kababayan, kung di pa kayo nakakapalo sa ating Maharlika Network Facebook at sa ating Boljakan, mag-follow na kayo ng bonggang-bongga. And also we have another YouTube channel, Maharlika Network. Meron tayong 164 lang, wala pang 200 na subscribers doon. So mag-subscribe kayo ng bonggang-bongga sa ating Maharlika Network. Alright? So anyway, balikan natin ito si Mr. Morales. So 10 years ago ay talaga nakikipagbakbakan na siya at ini-interview siya ng mainstream media. Kaliwat kanan, GMA, ABS-CBN, temo. Ayan, GMA, ABS-CBN, ANC, at kung ano-ano pang mga mainstream media. Kaya nga sabi ko, bakit noon lahat ng media ini-interview si Morales doon sa fight niya back in Noynoy time, 'di ba? Ini-interview siya ng media tungkol dito sa katiwalian sa PIDEA o yung mga nire-raise ng issue nga sa pamunuan ng PIDEA noon pa. So, in-interview naman siya ng mga journalist, pero bakit ngayon walang gustong mag-interview sa kanya? Although ang SMNI na-interview siya at dito nagpa-interview siya sa atin unang-una, 'di ba? So malinaw na it's either takot itong mga mainstream media kay Marcos Jr. o kay Lisa o nasungal-ngalan na yung mga bunganga nila ng payola. So ngayon, ang topic natin today is dahil parating na ang 2 days ago, 2 days na lang mga palangga, 2 days na lang ay magkakaroon na ng Senate hearing. Muli, pangalawa, dito sa PIDEA leaks na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. sa pagtira ng pulburo noong March 11. At sa inyong kaalaman, ito, breaking news pa rin, na planong, ayon sa ating informer o PA, Poting Ahas sa PIDEA at sa PNP at sa AFP, para malito sila. Litong-lito na mga Jotang Ginimes, di ba? Sa gobyerno, yung ating mga PA dyan, sa bawat sulok ng ahensya ng gobyerno, ay plano daw, mga kababayan, na wag na hindi o ibo-boycott ni Lazo, okay, PIDEA Chief Lazo, etong hearing. Dahil talagang nakita ng taong bayan kung gaano siya nagmukhang syunga doon na nagdala ng testigo na
walang alam. At also kinakabahan sila sa ating in-expose din. Actually, isusulatan ko ang Senate. Okay, isusulatan natin ang Senate na isama nila ang investigasyon, ang Committee on Public Order under kay Senator Bato na isama niya sa investigation yung questionabling dalawang passport na ginagamit ni Imiterio Bitong o Ramil Bitong. Alright? Dalawa kasi yung pangalan niya. Okay. Alright. So ngayon, mga palangga, so yan ang gagawin, ang ano natin, okay? Alright. So ngayon, yan ang isa sa mga dapat, okay, dapat na gawin ng committee o committee sa May 7. Kasi mga kababayan, okay, itong si Bito nga, may sumulat kasi sa atin, okay? May sumulat sa atin itong si Ramil o Emeterio Bitong, mga kababayan, ay talaga namang lumabag sa batas na ito ay may criminal offense kung talagang ipapatupad lang. Kaya dapat maimbestigahan kasi nung March 4, 2024, bago tayo nag-expose dito tungkol sa pagbangag-bangag ni Marcos Jr. noong March 11, 2012, ay may nagsuplong na pala sa PDEA pero ayaw pansinin ni Lasso dahil ang pakiramdam ni Lasso ay pag-aari niya ang PDEA at above the law, pareho sila ng amo niyang bangag na si Marcos Jr. So dito sa ano na to mga palangga, sa information na ito, na gumagamit nga ng fake births, gumamit, ang istorya pala nito ni Bitong, okay? Tandaan nyo, si Bitong at si Lasso ay taga-takip ni Marcos Jr. sa kanyang pagpupulburon. Okay? Taga-takip at cover up, kumbaga. At ang isa pang kasabwat nila, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, itong Colonel Magno na nasa likod ni Lazo noong time ng hearing na ito. At kasama din ito sa kanilang smuggling activities. Diyan, kung ang dami, grabe. So balikan natin para maunawaan ninyo at shout out natin dito sa Committee on Public Order, kasama na yung mga senador na hindi umattend nung last hearing dahil sila ay umiiwas na ma-associate dito sa issue na ito dahil ayaw nila, natatakot sila kay Marcos Jr. baka hindi itaas ang kanilang mga kamay sa 2025 election. So lingid sa kalaman ng ating bayan, mga palangga, gumamit pala ng fake birth certificate sa PMA noong pumasok itong si Ramil Bitong na naging AFP, naging general, mga palangga. So imagine mo, gumamit siya ng fake birth certificate sa PMA. Okay? Pero ang nakalagay sa kanyang birth certificate nung ipinanganak siya ay Imiterio Bitong. Okay? Imiterio. Pati sa Civil Service Commission, sa record niya, siya ay Ramil. Okay? Gamit niya, alam niyo, yung ginagamit niya yung ibang identity. Alright? So, kaya ito daw, mga palangga, ang isa sa kadahilan na na-disapprove yung kanyang attestation or yung kanyang appointment na gusto siyang ilagay ni Lazo as As Director 3. Di ba? Dahil nga dito sa mga issue na ito. Pero dahil talagang likas na mangbabali ng batas itong si Lasso, wala silang pakialam sa Civil Service Commission. Kaya naman itong si Bitong patuloy na gumagamit ng dalawang pasaporte. At kahit na ito ay labag sa batas, sinusuportahan ni Marcos Jr. at itong ni Lasso. Imagine nyo, mga palangga. Kaya dapat ipatawag itong Bureau of Immigration. Ipacheck lahat ito. Isusulat ko to, susulatan ko kayo, ha? Kailangan pag-usapan nyo ito sa May 7. So, sangkot dito ang Bureau of Immigration. Bakit pinapayagan nila na itong mga inupo ni Marcos Jr., okay, at ni Lazo ay dalawang pasaporte. Gagamit ka lang naman ng dalawang passport unless kung dual citizen ka, you have US passport or
Japanese passport at meron kang Filipino passport. Pero sa case nitong ni Bitong ay Filipino lang ang kanyang citizenship. Pero bakit dalawa yung kanyang passport? Ano ang kriminal na activity niya sa labas ng bansa? Kasi napag-alaman natin mga kababayan, ay nag-submit pala siya noong 1999 ng affidavit, okay, sa sa DFA na kung saan yung kanyang passport, okay, yung kanyang passport na Emiterio Bitong, right? Emiterio Bitong at Ramil Bitong, sinabi niya na ay iisang tao lamang. So, definitely, during that time, 1999, kung nag-submit ka na mamili ka kung Emiterio ang gusto mo o kung Ramil ang gusto mo, so, na-approve naman. The problem is, gumagamit pa rin siya ng dalawang pasaporte. Pag lumalabas siya at makikita sa record sa immigration, as late as 2006, di ba, 1999, sinabi niya na ang Ramil at ang Emiterio ay iisa lamang na katauhan. Pero, in 2006, ayon sa ating PA, ay merong record sa immigration na dalawang pasaporte ay ginagamit nitong taong ito. So, ang ibig sabihin, lumalabag siya sa batas. Ano ang issue niya? Ano ang purpose niya? Bakit dalawang passport kapag nagta-travel siya abroad at hindi pa niya dinideclare na siya ay, ito, lalo na ngayon, ito, hindi dinideclare na siya ay taga-PDEA. So, bakit hindi dinideclare? Kasi nga, ang nakikita natin, dahil hindi siya nakapasa o na-disapprove yung kanyang appointment ng civil service. So para safe, isa yun sa mga dahilan. Kaya diyan dinideclare. Alright? Kasi bakit natin ito pinag-uusapan? Di ba kina-question nila si Morales na kaya siya daw ito i-dismiss? Di ba sinisira nila, kina-character assassinate nila si Morales? Pero ito palang si Bitong ay disapprove ang appointment pero pinoprotektahan ni Lazo. Bakit itong Lazo na to, kung napanood yung hearing nung April 30, ay grabe ang pagtira kay Morales. Yun nga, sinisira na ito, nilabas pa niya yung personal data sheet. Pero ito palang kasabwat niya. Okay? Itong kasabwat niyang si Bitong ay naglumabag sa batas sa paggamit ng dalawang passport. So see that? So mga kababayan, kailangan ninyong malaman yan at mukhang hindi a-attend itong si Lazo. Dahil yan ang kanilang sikretong yung strategy nila Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Pero, mga kababayan, based nga dun sa report na natanggap natin na si Maricel Soriano ay a-attend. Alright? A-attend sa May 7. Ngayon na in-expect natin. Alam mo, I realize na overnight, pero ako naman, hindi ko naman binash si Maricel Soriano. Ang sinasabi ko lang, wag niyo akong materi-teri. Kasi nung nilabas ko itong dokumento na ito, kung kayo ay nakatutok sa akin, di ba hindi ko siya pinangalanan? It just so happened kasi na nandoon siya sa sa authority to operate, saka sa pre-op. So napakasakit sa akin yon na madamay siya dito pero wala tayong magawa. Kasi you know what? Nung ako'y bata pa, pinapanood ko yan, yung Super Inday and the Golden Bibe. Okay, so I realized, sabi ko, pwede maging hero si Maricel Soriano. Right? Mag-a-agree kayo, mga palangga. Pwede siya maging hero kasi, alam mo yun, sana siya na yung susunod na Super Inday o superhero. At sana magkaroon siya ng tapang. Okay? Magkaroon siya ng tapang, courage at yung selflessness na ipakita niya sa taong bayan na maging superhero siya talaga at panindigan niya yung kanyang pelikula na Super Inday and the Golden Bibe. Pero dapat ngayon Super Inday and the and the Pulburon Boy. 'Di ba? Super Inday and the Pulburon Boy. Kaya wag natin siya i-bash. Wag natin i-bash si Maricel Soriano. You know why? Siya ay biktima eh. Biktima. Actually, bago pa ito lumabas, mayroon akong vlog last year nung nagsimula akong criticize sa gobyernong ito, na may nakarating sa atin na sinira din ng
yung kinabukasan ni Maricel Soriano nung kanyang ex na kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Botlog. Martin Botlog. Dahil nga, ayon sa ating source, ito talagang pamilya ni Lisa ang nag-introduce. Okay? Itong si Marcos Jr. actually, si Marcos Jr. at ang mga grupo niya na ang nag-introduce dito kay Maricel sa Polvoron. So again, Maricel Soriano is a victim. Okay? Siya ay biktima. Pero sabi ko nga, kung siya ay magsabi lamang ng katotohanan na nakita niya, kasi sana yakapin niya itong, tanggapin niya kasi hindi na siya, no way out na ito eh. Gawin niya na lang itong pangyayaring ito na maging tularan siya ng sambayan ng Pilipino, ng mga bata, na mag-stand up siya, mag-speak up siya for what is right para sa kapakanan ng karamihan. Kasi lahat naman tayo may challenge sa buhay eh. Kasi pinanood ko, bago tayo mag-vlog, pinanood ko yung kanyang interview dito kay Astar Amoyo. Alam mo, I'm very emotional na galing siya sa mahirap na pamilya, particularly yung sinabi niya na doon sa interview na na may panahon na nagdadasal siya, sabi niya, Lord, tulungan niyo naman po kami, wala po kaming makain. Kasi naranasan ko rin yan sa buhay ko eh, na yung gigising ka, wala kang breakfast, di ba? Social, breakfast, wala kang almusal, sa tanghilian, wala ka. So, napaka-humble pala ng pinagdaanan niyang buhay. Yun nga lang, dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa bagay na naging mahina siya. So instead of, ako naman, di ko naman binash si Maricel, di ba? Sabi ko naman, ayoko nga siyang pangalanan, pero I'm praying na sana sa kanyang sa pagdinig sa May 7, ay ibabaw sa kanya yung paano niya, itong negative na nangyari sa buhay niya. Of course, may mga nagbabasa kanya, gawin niyang positive. So magkaroon siya ng impact sa taong bayan. Magiging super inday siya sa ating society. We gonna embrace her. Yayakapin natin siya. And definitely, kapag siya ay talagang inilatag niya sa taong bayan kung ano ang naganap o matatandaan niya ang mga pangyayaring yun, my God, lalo siyang sikat na siya eh. Bumagsak lang siya dahil may nag-introduce sa kanya ng pinagbabawal na pulburon. At siya ay biktima at inubos niya, ayon na sa ating informante, hinutot yung pera niya. Nakinita niya sa pelikula, naapektuhan. Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Maaring iba sa inyo dyan nakikinig. Meron kayong kamag-anak, kapatid na nalulung sa masamang bisyo pero pilit niyong binabangon. Pero kasi ang issue dito, mga palangga, is itong si Kuting, si Marcos Jr., okay, na hindi nagbabago sa halip nagnanakaw pa. So si Maricel, baka sabi ko nga, siya na yung magiging super inday talaga. Di ba? Meron tayong inday, tapos siya another super inday as a hero na makikilala ng magigising ang taong bayan at mailalagay muli siya sa history ng Pilipinas na may isang artista na nalubog man siya sa masamang bisyo pero bumangon siya at ipinakita niya sa taong bayan, tinanggap niya yung pagkakamali niya, then magiging inspirasyon siya ng kabataan na nalulung sa mga showbiz, mga personalities na ngayon maaring sila ay nagdudurog-durog at baka maging advocate pa si Maricel Soriano dito sa pangyayari yun. Kasi naniniwala tayo, lahat ng pangyayari sa buhay, whether negative man ito, may mga blessing in disguise na natatamo ang bawat tao na nakakaranas involved. Kasi malay ba ni Maricel na mauungkat pa ito? Mismo nga si PIDEA Agent Morales, ay, nagalit din siya nung narinig niya ang vlog ko na, ano ba ito, nahimik na ako, naungkat pa. And I believe, ganun din si Maricel Soriano, kaya I apologize sa kanya. Hindi ko po, Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at yakapin nyo ang katotohanan at maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Not only sa buong Pilipino. At talagang tuluyan na nga talaga kayo maging super inday. Diba? Yun nga lang, hindi Golden BB yung nakasama mo. Super inday and the Pulburon Boy. Diba? Kasi, for sure, ako talaga napapanood ko si Aiza ang kapartner niya doon sa SM, that was 1980s, no? High school. I think sa SM North EDSA pa kami nanood noon nung palabas na yon. At saka sa artista, wala akong
hinahangaan natin yan, si Maricel. Hinahangaan natin siya ng bonggang-bongga. So, kaya sabi ko, what if kaya panindigan ni Maricel na magiging superhero talaga siya para sa taong bayan? Di ba? Yung power niya. Kasi nalugmok siya, tapos napanood ko si kay Sir Amoyo na di ba nagbablog siya, and let's support her. Yung vlogging niya, lalo natin palakasin, maging instrumento siya. Di ba? Iba na ngayon eh. Noon ang mga artista, pag hindi kinuha, pag hindi malakas kay director o sa sa mga film owner, what do you call it? Yung mga let's say mga advertising agency or mga film production, pag hindi ka malakas o hindi ka nagpa-chok-chak chenes, hindi ka bibigyan ng pelikula. Pero ngayon, sa panahon ngayon, Miss Maricel Soriano, I'm so happy for you kasi nakabalik ka sa vlogging at you can make money out of it. Kapag ikaw ay naging superhero ng taong bayan, lalo kang mamahalin ng Pilipino at ilalagay ka namin sa pedestal. Islatag mo lang ang katotohanan. Nalugmok man tayo, nalugmok ka man sa ganung issue sa buhay, kailangan mo lang sabihin sa taong bayan kung ano yung naganap nung March 11 na yon, kung basikuting ay talagang suminghot ng pulburon. Kasi ang issue dito is 100 something million Filipinos. Super Inday. Ipakita mo yung superpowers mo. I know, mga celebrity, mga director, mga from different sector, they will love you more and more. Yun ang nakikita ko, and we will pray for her na ligtas din siya, and I hope may mga kaibigan siya na talagang gagabayan din siya dahil sabi ko nga, maybe this is God's intervention. 'Di ba? Na like ako, hindi ko naman nakalain na mapunta ako sa ganitong klaseng sitwasyon na natin ang presidenteng bangag. It's the same thing with Miss Maricel Soriano na gamitin niya yung kanyang superpower. Yes, may superpower ka as a celebrity, as an influencer. Kasi nakita ko yung yung humble beginnings niya eh. Nung pinanood ko siya kay Aster Amoyo, like couple of hours ago, pinanood ko siya ng bonggang-bongga. Nararamdaman ko yung sincerity niya doon eh. Yung pagkalubok niya, na bumangon siya, may mga nambasos sa kanya. And I know, may picture, di ba tayo nung namatay? Sino ba yung namatay recently? Was it, basta may nakita ako na si Maricel, what is it, not FPJ, ano? Sino yung namatay na yon? I forgot. Basta, anyway, doon sa Lamay, nagkita sila ni Lisa Tanas, tapos inisnab-isnab siya. I think maybe this is your moment. Okay? To tell your story. Di ba? Kung ano ang nangyari. Ano yun palangga? Anong yun? Sinong natsugi doon? Jacqueline Jose. Oh yeah, thank you. Thank you, palangga. Si Tien. Oh, thank you. So, Jacqueline Jose ba yun? Parang hindi. Oo, parang last. But anyway, whoever, kung sino man yun. So, nakita ko yung yung inisnab-isnab ka ni Lisa. I think, this is your time. I think inadya ka ng Diyos kung bakit nangyari mga ito. Baka nga mapanindigan mo yung yung pelikula mo na Super Inday, di ba? Super Maria. Kasi ano ba yung pelikula na yun? Di ba tagapagligtas siya? Tama ba? Tagapagligtas siya doon eh. Hero siya doon eh. Ang nire-represent nung na yon, ng pelikula na yon, kung naalala ko, about yung love mo sa pamilya mo, yung pag-ibig mo sa family mo. So it's like sa buhay natin. Maging hero ka sa sambayang Pilipino. We are 100 something million Filipinos. Imagine mo kung noon minahal ka ng taong bayan doon sa Super Inday and the Golden Bibi na yon, mamahalin at mamahalin ka ng taong bayan. Lalablabin ka nila ng bonggang-bongga. We will love you more. Kasi etong gagawin mo, ibig sabihin, iniisip mo na ang gagawin mong pagsabi ng katotohanan, you know what, ang pagsabi ng katotohanan, isang patriotism yan. Isang pagiging bayani kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Diba? Malaki maitutulong mo sa buong Pilipinas. Kasi, Miss Maricel, alam ko na nag-suffer ka. Maraming mga Pilipinong nag-suffer dahil sa pulburon. Okay? Ito lang ang presidente natin na hindi nag-suffer sa pulburon. Kasi nilalapastangan nila yung batas at nakasabwat nila lahat para hindi matuloy yung raid na yun nung
March 11, 2012. So I hope kayo na po ang magiging superhero ng Pilipino. Ilabas na natin na kung ano talaga ang nangyari. Kung nagkamali man kayo, this is your time para makapag-contribute ka ng positive sa ating bayan. Kasi hindi maganda yung mga nababasa natin. Kasi wag na natin siya, ako, nag-a-appeal ako sa nga palangga, wag natin siyang i-bash dahil siya ay nalubog sa masamang bisyo. Dapat iangat natin siya kasi bumangon siya eh. Bumalik siya. 'Di ba? Nakakabalik na siya, may mga show-show yata siya, may mga pelikula na siya. Hindi ba mas gusto natin yung nalubog ka man, pero bumangon siya. Pero itong presidente, na lumubog siya dun sa kanyang issue, sa pulburo na yon in the past, in 2012. Pero imbis na bumangon siya at iahon niya tayo dahil presidente siya, lalo niya tayong nilulubog. Kasi kasabwat sila sa manufacture ng pulburon, smuggling, bribery, lahat na. Maricel Soriano is what? Wala naman siyang ninakaw sa taong bayan. Nasira lang yung kabuhayan niya dahil nalulong siya sa anuman yung, sa anumang challenges ng buhay niya. Right? So I think, sabi ko nga, I hope ipagdasal natin na bigyan siya ng wisdom para sabihin niya, kasi ang laki po ng magiging impact ng presentation ng presence ni Maricel sa May 7. At pwede siya maging advocate. Pwede siya maging speaker. Pwede siya maging speaker ng TED Talk o speaker sa buong kung saan man. 'Di ba? I-educate niya yung tao, ang taong bayan, kung mga artista na kapwa niya, ano bang mapapala mo dito? Ano bang naidulot sa buhay mo? Kasi ang alam lang natin sa kanya, kikay siya, komedyante, I think it's okay to tell your story, kung ano yung pain, ano yung mga sufferings mo, para mas ma-learn ng taong bayan kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi doon sa interview, sabi niya, sa interview with Aster Amoyo, ang sabi niya, ayaw daw niyang makita siya na umiiyak siya, na malaman ng tao yung kanyang pain, kasi ang alam lang ng tao is happy siya. No, I think, kailangan din malaman ng bayan, kasi pag na-express mo. Actually, na-express na nung wala siyang pagkain, pagising sa umaga, walang breakfast, tapos sasabihin niya sa mga kapatid niya, matulog na lang ulit tayo. Yung ganun pinagdadaanan, nakaka-relate tayo eh. Dahil marami sa inyo din nakaranas ng ganung klaseng buhay. Kaya I think she's a good person. By watching that, she's a good person na nawala lang siya sa direksyon. Ganun talaga. There's no perfect life in this world. Pero at least, pag may mga challenges na ganun, tapangan niya yung sarili niya, at talagang sana nga, I am looking forward na maging advocate siya nitong pulburo na ito, o advocate siya for whatever, ang magandang maidulot sa Pilipinas, sa taong bayan, at i-educate niya yung tao, ang mga kapwa niya artista. At again, as a celebrity, as a vlogger now, na nagbablog siya, so, di ba minamahal natin yung mga taong role model? So, wala na tayong pag-asa kay Marcos Jr. Ayaw nga umamin eh. Wala nga ngayon eh. Wala siyang ginagawa kundi mag-vlog siya ng mga tungkol sa pagkain. May vlog ngayon si Kuting about paano daw ipagmalaki yung mga pagkain nating mga Pilipino, pero yung pulburon nakalimutan niyang isama. So I think ang asahan na lang natin kay Miss Maricel Soriano ay maging role model siya ng taong bayan, maging super inday ka. Just tell the truth and nothing but the truth, and people will love you. Sabi ko nga, kami ang mga hurado. Kami ang iyong audience. Kami ang tagapanood. Kung sinuportahan ka ng inyong mga fans in the past, 50 years ago, 40 years, 30 years ago, ay iba sa kanila, buhay pa, like ako. Buhay pa ako ng bongga-bongga. We will love you more. We will support you kung ano man, pelikula, vlog. Basta just tell the truth para sa taong bayan. At bibigyan ka for sure. Maraming mga NGO organizations na kukuha sa'yo as a speaker, mamahalin ka. Talagang yun ang nakikita ko eh. Basta yakapin niya lang i-accept niya itong pangyayari sa kanya na hindi niya inasahan na lalabas ngayong panahon na to. Wala rin naman ako intensyon kasi na madamay siya dito. It just so happened na nandoon nga siya sa pre-op and the authority to operate nung gabing yon na dapat i-raid ni Mr. Morales si Marcos Jr. na siya ay sumisingot-singot. So, importante ito dahil
nakasalalay ang kinabukasan ng taong bayan, si Miss Maricel Soriano, pwede natin siyang yakapin ng bonggang-bongga dahil wala po siyang ninakaw sa pera ng bayan. Wala naman dinadala si Maricel Soriano na mga pulboroni, katulad ni Kuting, sinasama pa sa kanilang mga travel, 'di ba? Wala silang ginugurgur na walang ginugurgur si Maricel, walang inaapi at kung ano-ano pa, wala. Siya ay biktima. At sana malaman natin ang kwento niya, no? I hope maka-interview natin siya kung papayag siya. Sana malaman ng taong bayan kung ano yung, yung pinagdaanan niya during that time. Depende yon sa kanyang revelation sa May 7, di ba? Kasi makaka-relate talaga tayo, lalo na yung may mga pamilyang nalubog ang kanilang mga anak, lalo yung mga OFW, dito sa ipinagbabawal o masamang bisyo. We'll just take it positively, di ba? Kaya sabi ko, huwag niyo ako materi-teri. Sana nga lumabas siya ng bonggang-bongga at magsabi siya sa taong bayan kung ano talaga para makakontribute siya at magising ang magising niya, ma-aware. At definitely, panalo ang bayan dito. Once na inilatag ni Miss Maricel Soriano ang lahat ng mga bagay-bagay kung ano ang nakita niya. It's not about, huwag tayo mag-expect about kasi actually hindi si Maricel ang subject dito. Ikwento niya lang kung ano nakita niya, kung ano yung totoong nakita niya nung March 11 na dapat i-raid yung kanyang bahay. Kasi yung bahay niya, yung 46C, na-confirm niya doon sa article na nagkaroon siya ng problema sa kanyang mga domestic helpers, sa kanyang mga helper. So, na-clear yun eh. Sa ABS na clear yun ng 46C. So yun yung mga patutunayan na talaga bang occupant siya ng 46C na yon. At kung totoo ba talagang guilty itong si Marcos Jr. 'Di ba? At kung let's say for example, sinabi ni Maricel na tinanong siya, kunyari ako si Senator Bato, Miss Maricel Soriano, ayon sa report dito sa pre-op na to, totoo ba na si Marcos Jr. ay nandoon sa iyong condo unit at sumisinghot ng ipinagbabawal na white powdery substance at hindi gawgaw, hindi asin, hindi arena o pulburon, di ba? Pag sinagot ni Maricel ng bonggang-bongga, yes, Your Honor. Nung gabing yun, March 11, kasama ko po, nandoon po ako sa condo unit ko, kasama pang ibang mga inuman or something, kung ano man ang ginagawa ninyo. Yes, kitang-kita ko po si Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon. So kapag nanumpa siya doon, kasi masusumpa siya sa Senado di ba? So that's the time kung hindi makapal ang mukha at hindi bangag si Marcos Jr., ang una-una niyang gagawin ay resignation kung meron silang concern sa taong bayan. But we all know na ang gobyernong bangag ay walang concern sa taong bayan kasi gusto nilang ubusin at ubusin ang pera ninyo, gusto nila kayong babuyin. Tignan nyo na lang yung 1.8 kilograms 1.8 tons na pulburon na pinoprotektahan nila ang driver at ayaw nila ilabas ang pangalan doon sa mugshot, ayaw nila ilabas yung mukha. Pero si Morales at siya protektado with bulletproof at kung ano-ano pang mga security, pero yung yung dating PIDEA agent na lingkod bayan, walang proteksyon. 'Di ba? So dapat kung mayroong hiya si Marcos Jr., but definitely walang hiya kapag bangag ka. Hindi ka nakakaramdam ng bangag. So kung ayaw niya mag-resign, edi gagawa tayo ng legal action, taong bayan, o kung ano man. Dapat na ngayon pa lang ay humihingi na siya ng, dapat na nagpapapulburon test siya. Ngunit ayaw niya. Kasi nagmamaang-maangan siya, di ba? Nag-ino-inosentehan siya na siya ay hindi nagpupulburon. Pero kitang-kita naman sa manifestations ng kanyang bibig, ng kanyang aksyon, pakikipag-bang-bang-bang at gusto kayong isa lang sa bang-bang-bang at gusto kayong matsugi lahat ng ganun-ganun na lang. Yung pagnanakaw nila, yung papamanano nila sa loto na walang humpay, definitely wala siyang pakialam imbis na ayusin ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng PIDEA, pero magkakasabwat sila. At ang strategy nila, hindi aaten si Lazo dahil lalo silang mapapahamak daw, sabi ng ating
informer kasi nga mga sinungaling o walang kinalaman yung mga testigong idinala niya doon. So dapat nga pag let's say for example, let's hope for the best. 2 days na lang. Masabi ni Maricel, yes, Your Honor, nakita ko po si Marcos Jr. na sumisingot-singot. Tapos na ang boxing dapat. Kung may pagmamahal si Marcos Jr., wala nga pagmamahal, bangag nga eh. 'Di ba? Bangag na bangag itong gobyernong ito. Dapat nga harapin niya ang etong taong bayan. Pero paano nga tayo magtitiwala? Ayaw nga magpulburon test. Ha? Ayaw nga magpa-drug test ng yawa na ito. By the way, breaking news. Okay? Breaking news, Palangga. Okay, breaking news. Ginipit na naman, sinuppress na naman ni Marcos Bangag, ni Lisa, ang rally, ang maisog rally sa Dumaguete. Nakita nyo, mga kababayan? Miss Maricel, nakita nyo kung paano sinusuppress? Kung paano ginigipit tayo, ang kalayaan ng pagpapahayag? Etong maisog rally na ito. Opisyal na pahayag galing kay Dr. Lorraine Badoy. Maalab na pagbati sa lahat. Maisog naming pinapaalam sa lahat ng ibinigay na permit para sa Prayer for Peace Rally sa Dumaguete City ay binawi at kinansela ng LGU ng naturang lungsod. Sino ang involved dito? Si Abalos, si Tambaluslos, si Lisa, si Marcos. Tingnan nyo, ang kalayaan natin, ang constitutional rights ng bawat Pilipino for to express yung kanilang saloobin, yung kanilang sentimiento sa bangag na gobyernong ito, pinigil na naman. Only, my God, kahit ng panahon ni Noynoy, may maraming nagrarally. Pero dito kay Marcos Jr., kay Lisa Tanas, Lisa Kidnapper, talagang takot na takot sila, umiikot sila ang tumbo. Kaya Miss Maricel, tuluyan mo na tong mga to. Sabihin mo na kung anong nakita mo noong March 11 na to. Gagawin ka naming super inday, superhero. Kung pwede lang, lalapatan ka namin ng lahat ng mga medalya. Kung meron na ako minahan ng ginto, paggagawa kita ng medalyang ginto at isasabit ko sa'yo para sa freedom ng taong bayan. Sabi dito, mga palangga, ng message. Pinigil nga. Ang pangunahing dahilan ay kulang daw ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan sa kaplanong pagtitipon na dadaluhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na isa na namang pakana ito para pigilan ang Prayer for Peace rally kahit pa man sa pakikipag-dialogo. Excuse me. Okay? Ano to? At pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Remulyo, okay, kasama ang kanyang city administrator na si Miss Lilani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon. Ay matigas na iginiit ng alkalde na i-cancel ang naibigay na permit. Imagine mo, nabigay na, kinancel ng mga jutang dinimis. Kasi nga takot na nga si Bangag na bangag na sila. Kasi gising na kayo eh. At itong May 7 na to, na hearing na to, takot na takot sila dito. Takot na takot sila kay Miss Maricel Soriano. And I hope walang nakipag-usap kay Maricel. Kasi kay Morales, di ba, ayon sa ating PA, ginagapang itong si Morales na wag umattend sa May 7. And we also pray for Morales na hindi siya basta-basta magpapasindak dito sa mga yawa na ito. Ang sabi ng mga giatay, okay, noong May 4, 2024 ng hapon ay matigas na iginit ng alkalde na ikansela ang nagbigay na permit. Dagdag dito, nag-advise pa na mag-reapply uli na wala namang kasiguraduhan na ma-approve at dagdagan na naman at dadaan na naman sa mahabang proseso kahit pa man sa paggigipit at pagkitil ng ating karapatang pantao sa malayang pagpapahayag at pagtitipon, hindi tayo patitinag at maisog nating ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7. Antabayanan lang po at i-anunsyo natin ang bagong lugar na pagdarausan ng peace rally. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas, galing sa TAPS organizers Dumaguete City. Ayan. So nakita nyo? Baka may interruption. Merong update. Meron ng interruption sa power interruption. But again, mga palangga, ano bang ginagawa ni Maharlika dito? Ano bang ginagawa niyo? Bakit nandyan kayo? Ano bang dapat ang gawin ni Maricel Soriano? Di ba kailangan i-aware natin ang taong bayan? Dahil ang pagmalayang sabi ko, ito na nga lang yung power natin, yung nga bells natin.
gusto pang supilin, gusto pang sikilin nitong bangag na presidente. And I hope si Super Inday ay magiging kabahagi natin dito sa ating pangarap na magkaroon ng wag magkaroon ng bangag na presidente. Sana maging katuwang natin siya kasi peaceful protest ito eh. Malaya na, nasa konstitusyon ito, malayang pamamahayag, malayang pagtitipon dahil gusto mong ihayag ang iyong mga hinaing sa Jutang Genimes na bangag na presidente o bangag na gobyerno. So kita niyo ginagawa nila, panggigipit lahat. And I hope itong TAPS, yung mga magagaling na abogado, gawa ng legal action, kung sila ay mga nalabag sa batas, dapat kasuhan din ng mga Jutang Genimes na ito dahil ito ay pagkitil sa ating freedom of speech, mga kababayan. Di ba? Nakita nyo kung gaano sila kabagay at takot na takot sila sa ating pagtitipon-tipon dahil sinusuportahan natin ang boses ng bayan. Kaya kailangan natin maging maisog dahil gugurgurin lahat tayo dito. Even ang ibang military, men and women in uniform, mga general, di ba? Pina-floating sila. Tinatanggal sila sa trabaho dahil bangag nga ang presidente ninyo at ang asawa niyang first kidnapper. Anong ginagawa niyo mga sir, mga ma'am? Bulag ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang ginagawang panggigipit? Ha? Yung mga pananakot sa mga whistleblower katulad ni Morales. And I hope kay Ms. Maricel Soriano ay protektado siya. Marami naman kayong kaibigan dyan na mga mayayaman, na may kapangyarihan kahit papaano. And not only that, dapat mismo ang Senado ang magprotekta din kay Ms. Maricel Soriano. Dapat protektahan din siya. Kasi pwede siyang gurgurin ni Lisa. Ang Jutang Genimes na yan, manggugurgur yan at mangkikidnap. Nireport ko yan sa FBI, sa authorities dito, na kung anong mangyari sa akin, di ba, siya ang gugurgur. And I'm so happy with Morales na dinocument niya sa Senado mismo, on record, na kapag may mangyari sa kanya, ang gumurgur sa kanya ay si Coting, yung involved doon, si Marcos Jr. Paninikit, pananakot na ito, mga kababayan. Sino ang magtutulungan? Taong bayan. Dapat kausapin nyo ang pamilya nyo, mga kamag-anak nyo, lahat na kaibigan nyo, to raise awareness na tayo ay gugurgurin, susupilin, papatayan tayo ng kuryente, haharangan. Di ba, remember dun sa Davao del Norte, nagkaroon ng delay dun sa airport. Nagkaroon ng power interruption. Nakita nyo, sobrang ang ginagawa ng mga ginayupak na ito. Kailangan talagang magsalita na tayo, mag-speak up na tayo. Even mainstream media. Walang ginagawa. Mga takot, duwag, personal, o vested interest. Kaya we're looking forward na lahat tayo mga advocates. Pero mas malaki ang responsibilidad na nakaatang ngayon kay Maricel Soriano kasi gusto ko siya maging super inday. Gusto ko siya maging advocate. Later on, maging speaker siya at mamahalin ka, believe me, Ms. Maricel Soriano, mamahalin ka ng taong bayan. Hindi ka mababash, mamahalin ka ng bonggang-bongga pag ikaw ay magiging what? Hero ng taong bayan. Baaring yan ang binigay sa'yo ng tadhana. Yan ang binigay sa'yong mission. Sabi ko nga na ano ka man, okay, nalubog ka man, pero ibangon mo at magiging super inday ka at superhero ka nga dito sa ating bayan. Sobra na ginagawa nila. Imagine mo ito, ginagapang si Morales, si Lisa naghahanap, okay, naghahanap ng mga tao para pigilan si Morales. Kaya I hope, Mr. Jonathan Morales, huwag niyo pong biguin ang taong bayan. Nakita ko naman in 10 years, mahigit isang dekada kayo nakikipaglaban. Ang daming panggigipit nitong mga nitong gobyernong ito. Si Lasso walang plano daw umattend. Tabantayan natin. Si Marcos Jr., ang ingay-ingay ng taong bayan. Ayaw niyang sumagot, ayaw niyang magpa-drug test, tapos ngayon nag-food vlog. Ano yung kadyutahan yan? Lumayas na lang sa dyan. Gusto niya pala mag-food vlog eh. Dapat ilob-lob yun sa isang kawang lugaw. Pati yung pares na nagbablog ngayon, sinasakyan niya. Nakita ninyo, cover up yan. Tapos kahapon, few weeks ago, nagbasa ng Bible verse.
nag-ano-ano, nagdrama-drama na kunyari maka-Diyos. Di ba? Yan ay cover up manipulation. Even yung mga Katoliko ay binababoy niya reliyon natin. Imbis na sagutin niya itong magpa-drug test siyang yawa niya, ayaw niya. Mas inuna pa niya ang food vlog. See that? So you have to speak up. I-push natin si Ms. Maricel Soriano na super inday, ganon. Kasi kailangan niya ng taong bayan na mag-motivate sa kanya to tell the truth. Bigyan niyo sila pabahain niyo yung suporta sa kanya. Not to bash. Siya ay biktima, wala siyang ninakaw sa bayan. Wala ninakaw si Super Inday. Hindi siya nakikipagsabwatan sa smuggling. Si Marcos Jr., si Lisa, kidnapping, smuggling, pulburon, lahat, bribery, extortion. Maricel Soriano is a victim. So we have to support her para maliwanagan siya sa May 7. At yung mga kaibigan niya, supportahan niyo siya. You know? Make her safe. Kita niyo, binababoy na tayo, 2 passport. Pinaglalaruan ng Pilipino. Ang dami nilang kasalanan sa atin, mga palangga. Ang dami. Tapos, ito pang mga senador na ito. Di ba? Yung mga pinangalanan tayong senador. Si Cayetano, sa Blue Ribbon din yun eh. Okay? Sa public order. Yung mga binanggit nating mga senador. Bakit ba sila ayaw nila? Kaya sabi ko, wag din natin i-bash si Senator Bato. Tapos na tayo doon. Move on na tayo. Magpasalamat pa rin tayo sa kanya. Ako sabi ko naman sa kanya, hindi ko siya kaaway eh. Unless kung galit pa rin siya sa akin. Wala akong magawa dyan. Senator Bato, basta ako nakapag-move on na ako ng bonggang-bongga. Ngayon, itong nangyayari dito, okay? Itong mga Charlene Yabs, thank you palangga, ikaw ang gumawa nito. Ito, abangan natin si Cynthia Villar, si Robin Padilla, si Senator Bongo, lahat to. Kasi ako, wala akong pakialam kung Duterte o Marcos yan. Ang pakialam ko na magsabi sila ng totoo, na magiging present sila doon sa hearing na yon sa May 7, napaka-importante ang nasasangkot presidenteng bangag. Doon sila magpakitang gilas, magtanong sila. Dapat nga ang presidenteng bangag ang nandoon. Ito si Cayetano, ito si Tolentino, itong si Mark Villar, si Pia Cayetano, si JV, si Jinggoy, si Pimentel, si Ligarda, si Po, si Binay, si Ontiveros. Anong ibig sabihin? Bakit si Senator Bato lang? Kaya siguro si Senator Bato gulong-gulo din ng araw na yon. At hindi, dahil na pressure siguro siya dahil sabi ko nga, let's give him another chance to make it or break it sa May 7. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit ko, humingi naman ako sa kanyang pasensya na tinag ko siya ng bonggang-bongga. Again, eto mga senador na nabanggit, dapat nandoon sila. Dapat nga lahat sila eh. Pero bakit ayaw nila? Ano ang simpleng dahilan? Wala tayong sisinuhin sa mga to. Dapat na ang makikita natin dyan, si Tolentino, si Senator Bongo, si Robin Padilla, si Ontiveros, kasi anti-Marcos yan eh. Nasa napupunan pa lang ng nanay niya. Anti-Marcos lang, ang pinagsasabi niyan, dictatorship. Human rights violation. Ito, pulburon, tahimik siya. Dapat, bakit? Ano ang reason? Bakit ang karamihan, lahat sila, maliban kay Senator Bato, bakit ayaw nila? Ayaw nila ma-associate sa issue na iniimbestigahan si Marcos Jr. na bangag. Kasi takot sila, na hindi maitaas ang kamay nila sa 2025. Kung kayo ay talagang mahal ng tao, hindi na kailangan itaas ng isang bangag ang inyong mga kamay kasi mawawala na si bangag sa 2025. Yan ang itaga nyo sa inyong mga juta. Matatanggal si bangag. So walang magtataas ng kamay nyo. Ha? Si Marlica magtataas ng kamay nyo. Ayawa to mga ito. Nakakainis, di ba? Ba't nawala yung, may babasahin sana ako, nawala. Okay. Anyway. So yun, mga kababayan. So umiiwas sila. Kasi what? Political agenda. Political interest. Ayaw nilang pumunta doon sa hearing na yon kasi gusto nilang iwasan. Dahil takot sila, parang katulad ni Lasso, na baka daw hindi pumunta sa May 7.
Ikaw, Lasso, dapat yung mga kasabwat mo na sila, yung mga nagpuwersa doon sa mga testigo mo. Sino to? Si Attorney Del Valle. Ha? Ikaw, Attorney Del Valle, Desiree Del Valle, na nagpuwersa sa mga testigo ni Lasso, magkakasabwat kayo, etong IBP dapat ipatawag din, Integrated Bar of the Philippines. Kesa si Glenn Chong ang pinupunterya nyo, etong si Attorney Del Valle dapat madisbar to eh. Matanggal na nga dapat yung mga ulaga dyan sa PDEA. Ha? Imagine mo, pinwersa ng abogadong yan, ayon sa ating informante, ang mga walang alam na witness na kinaray-karay ni Lasso sa Senado. Diyan pa lang may nilabag na batas kayo, mga yawa kayo eh. Pero anong ginagawa ni Marcos? Wala. The same thing na ginagawa niya sa Lotto, na pinahayaan niya si Robles na manalo. Manalo sila ang lone better. See? Oh. Magkakasabot talaga itong mga yawa na ito. Ang dami nating inilabas dito ng mga issue. Na I hope, by the way, si Attorney Delgado, pwede ka bang ma-interview bago ka humarap sa May 7? Ito po yung aking email. I'm looking for you. Nag-message ako sa iyo sa iyong Facebook. Sana magpa-interview ka po kasi bago ka pumunta doon, kailangan malaman ng taong bayan kung gusto kong malaman paano ka dinibdiban ni Lasso. Remember that video? Isisend ko rin yan sa Senate para sa committee, committee secretary ni Senator Bato sa Committee on Public Order. Isisend ko yung video na yan. Yan ang email ko, maharlika.network@protonmail. Attorney Delgado, kung kayo po ay willing magsalita dito sa taong bayan bago kayo pumunta sa May 7, I would love to know paano ang kwento nung pagdibdib sa'yo, pang-aapi sa'yo, at itinapon ka ni Lasso, tinakot ka niya, kinasuhan ka, pinloating ka, hanggang sa tuluyang nawala ka na sa serbisyo. Yan po ang nakarating sa atin, mga kababayan. So, Attorney Delgado, shout out sa'yo. Ang ginagawa ni Lasso, mga kababayan, kahit yung mga matataas na posisyon, okay, Director 3, okay, matataas na yan eh. Lelitsky, Maricel, stick to the truth. Merong pictures, okay, sabi ni Lelitsky. Ngayon, napag-alaman natin na ang ginagawa ni Lasso, kapag hindi sumusunod sa kanyang illegal na activities, tinatanggal niya, pina-float niya, tinatakot niya, at dinidemote niya. Ganun ka power tripper itong arroganting barumbadong si Lasso, na may record ng pangbubugbog, may record ng pagtututok ng baril doon sa North. Nung eleksyon, nakaraang eleksyon yata, I think nakaraang eleksyon. Barumbado to, busabos manang-mana kay Lisa. Baka nga American citizen pa yan eh. Kasi napag-alaman natin, based na yan sa Hawaii. Pero ang sabi daw siya ay, green card holder? Nasa Hawaii na yan si Lasso. Kinontak ni Lisa at ni Kuting para mamuno, maging barumbado dyan sa PDEA. Para protektahan si Kuting. Kasi na-anticipate na nila to eh, na lalabas itong pre-op at authority to operate na mga papel. Kaya nga kinargahan nila ng kaso si Morales para isirain nila ang kredibilidad ni Morales. Pero sila ang mga walang kredibilidad dahil ang kasabwat ni Lasso na si Bitong, 2 ang passport. Grabe ang ginagawa. Hindi pumasa sa Civil Service Commission, disapprove, pero sumusweldo ng more or less 130,000 plus kickback. At napag-alaman pa natin, pag-upo ni Bitong ay binigyan ng 2.5 million ni Lasso. Kasi nagpaawa daw dahil walang mga gamit sa bahay. Ayon sa ating puting ahas. Ha? Lasso, ganun mo na lang ba ibigay ang pera ng taong bayan? 2.5 million upfront, regalo, pag-upo ni Bitong. Okay. Tignan natin to. 2.5M. Okay. Ano ang sabi sa atin ng ating informante? Maharlika, sabihin mo sa taong bayan, okay, na pag-upo ni Bitong kahit hindi pa na-approve ang kanyang appointment, okay, dito galing sa akin, galing sa puting ahas, ay binigyan siya ng 2.5 million ni Lasso kasi nagpapaawa siya na wala daw siyang mga gamit, at ibinulsa daw ng buksit. Okay?
Hindi ka pa nakakaupo, Lasso, sagutin mo to. Kayo sa PIDEA, mag-speak up kayo. Gaano katotoo na itong dalawa ang passport na si Bitong at hindi aprobado sa Civil Service Commission, hindi pa nakaupo, ayon sa ating source ay binigyan daw ng 2.5 million. Gano'n na lang ibigay ang pera ng taong bayan. Kaya pa si Marcos Jr. mula sa Hawaii ay pinaupo diyan sa PIDEA itong arroganting si Lasso para pagtakpan ang pagiging bangag-bangag niya. Kaya ang pag-asa natin nga, again, si Maricel Soriano na maging super inday. Ilatag mo, Miss Maricel, ang iyong ang katotohanan. Katotohanan lang. Hindi ka matatalo dito. Sa katotohanan ka lang mag-stick. Okay? Naalala nyo kung gaano ka walang hiya itong pamuna nila. So, kung kayo nakatutok, di ba, mayroong namatay na PIDEA agent na si Alvin Yaptangco na pinatapon nila sa Mindoro. Remember that? Na inutusan, okay, nila, okay? Okay, mga palangga. Kung naalala ninyo, itong binabanggit kong pangalan, na si Yaptangco na namatayan, batang-bata pa yan. Okay? Batang-bata pa yan siya. Inutusan siyang bumili ng bulaklak ng Galvan. Okay? Nung Marla Galvan. Wala naman binigay na pera. Tapos nung walang nabiling bulaklak, si Yaptangco, tinapon nila sa Mindoro, yun lang. Ganun kabarambado yung sila Lasso na yan, mga kababayan. Tinapon sa Mindoro, ay taga Maynila, nahiwalay sa pamilya. So naapektuhan, na-depress, inatake sa puso. So indirectly, kayo ang naggurgur sa tao na nagtatrabaho lamang. Tapos itong Galvan na ito ay what? Umupo bilang hawak ang finance para maniobrahin nyo ang pera ng bayan, magkakasabwat kayo lahat. Pero dahil nga bangag si Kuting, okay? Ito magkakasabwat sila Colonel Magno, nandoon sa Senate hearing, ang tagabuyo dito kay Lasso. Marami kayo silang ginugurgor na buhay na kinabukasan ng bayan, ay kinabukasan ng mga tao, pinapatapon sa bundok ng hibok-hibok. Dahil malakas ang loob ni Lasso, dahil ang nagpaupo sa kanya isang bangag na presidente at kailangan ni Marcos Jr. na pagtakpan, ni Marcos Jr. ang katulad ni Lasso para pagtakpan siya at sasabihin AI ang authority to op at yung pre-op, mga kababayan. Ganito ang paglubog. Nalulubog na kayo sa Kumunoy. Walang pakialam ang Jutang Ginimis. Tignan mo yung first lady yung cute daw. Kasing cute ng ng ahas sa Kumunoy. Kung matino yan, nagpa-interview na bangag na nakatira, Bartek. Ang tawag sa'yo ng kasamahan mo dyan, na mga Ilocanong akala mo dumidikit-dikit sa'yo, sinichismis ka nila sa akin, Lisa, ikaw ay Bartek. Ilocano ba yung salitang yan? Ibig sabihin, drunkard Bartek. Yan ang bago mong pangalan. Bartek. May Ilocano ba dito? Is that Bartek? Bartek is Ilocano palangga? Anyway, ikaw Lisang Bartek ka, bangag na Bartek. Ano ang ginagawa nito, mga kababayan? Kaya sobra na pinipigil ang rally, pagtatakpan ko, nagpa-interview ang gaga. Matino ba yan? Magpapa-interview ka, kunyari, pahirap, epek-epek lang, Bartikero, sabi ni Jelan. Ilocano? See? Bartik is lasing. Tama. So, tama yung mga Ilocano ko, mga kaibigan. Miss Marlica, ang tawag namin dyan, mga Bartek. Ayan, Lisa, sukang-suka sa'yo, akala mo nakipag-inom-inuman, nakipag-bartikan lang sa'yo? Isa kang Bartek. Yan, bagong pangalan yan, na Bartikera. You learn today. Ilocano? Ayan, Ilocano, nabartek, lasing. Tama. Nabartek. Napuskol tarupam, nabartek. Di ba? Napuskol tarupam, ahas, nabartek. Pwede ako mag-Ilocano, Barteker. Kaya ko yung kaya ko yung accent nyo. Nabartek, awanti danom, awanti alak. Anyway, you have to know, see, these people na nagbibigay sa atin information, kabartikan ni Gaga. So sobrang ang pagigipit na sa inyo. So we're looking forward na si Miss Maricel Soriano talaga ay mag-speak up na para sa Pilipino.
Alam nyo, ang buhay ng tao, hindi mo alam kung ano yung magiging kapalaran mo eh. Pwede siyang tanghaling hero ng bayan. Bartek Tabutod! Sabi ni Palangga, I love that. Oh. Siya ang sabi ni nun. Sabi ni Romantic Monta, Bartek Tabutod! Ilonggo, tsaka ano yan, tsaka Ilonggo at tsaka Ilocano. Ayan, Tabartek Tabutod, tapos Kolta Ropam, Kiatay, ayan. Pati si Buano magkasama na. Okay, yan ang tawag sa kanya ng mga Ilocano, ha? Group, ha? Kita mo, sinasubong ka sa akin. Ito yung mga taong sa likod mo. Tandaan mo, Bartek. Ay, nako, Bartekera daw. O, yan. Bago yan, hashtag Bartek Lisa. Awen apo. Oh, nabartik tabutod. Alam mo, sana matuto ako magsalita ng Ilocano para bartekerin ko si ano, si Marcos Jr. Ay, nako. Anyway, ako, aapil ako sa inyo. Hingi tayo ng ano ng pasensya kay Miss Maricel Soriano kasi hindi ko siya hindi akalain ko ba na nakalagay yung pangalan niya doon. But we have to support her by prayers. Yung kanyang mga narinig tayo ng mga yan, kayo mga kaibigan. Sana po talagang ligtas siya. Sana nga Senado eh. Senado. Narinig tayo ni Senator Bato ngayon. May tagabasa nga doon sa text. Nang tinag ko nga, nabasa niya eh. Actually, nung sinabi ko, ano yun, yung committee, COMSEC, Committee Secretary, nang nabablog ako na binadala ako ng letter to attend the May 7, ang nilagay nila, Boljakera lang. Sabi ko, ano ba yan? Gawin nyo naman yung mag-research naman kayo, lagay nyo naman yung tamang pangalan ko, legal name ko ng bonggang-bongga. So actually, right after the vlog natin, inedit nila. Binago na. So they're listening to us. At COMSEC, Senator Bato, kayo dyan lahat ng mga senador na kinig, i-forward ko sa inyo ang video kung paano mangharas si Lasso at ang iba pang mga complaint. So you have to do your job. Fake pa yung Gmail, sabi ni Kerry. Oo nga, isa pa yun eh. Kaya sabi ko, yung email, hindi man lang public domain o government, diba, .gov.ph. Wala, ang daming palpa. Kaya gusto kong palitan na natin lahat yung mga Bartek dyan. Diba? Kung pwede nang palitan natin yan. Pero pray natin si Super Inday Maricel. Sana maibalik niya yung, yung kanyang kinang. Kasi nung bata siya, Actually, wala akong galit sa kanya. Pinapanood ko mga pelikula niyan eh. Okay, lahat naman halos sa pelikula ng mga yan, pinapanood natin, Nora, Vilma, Noranian kaya. Anyway, yes, mga palangga. So tomorrow, we have, kasi may na-receive akong expose, pero bukas na yon. Mawiwindang kayo. Bukas, may panibago na namang expose si Marlica kasi ito yung nagiging result kapag sukang-suka na yung mga taong nakapaligid dito sa mga Bartek, sa mga Bangag at Bartek. Ayan, magpartner sila. Bangag, Lab, Bartek. Magpartner na, hindi na butod, butod pa rin. Ang butod, malaki ang tiyan, di ba? Ang Bartek, sabi ng aking mga palanggang Ilocano dyan, ay lasinggera. Mamartek nga bakit. Mamartek nga bakit. Okay, pre-ordered pulburon. Anyway, sa panghuling salita, we are looking forward for Miss Maricel Soriano na siya po ay magsabi ng katotohanan. Sabihin niya lang, na nakita niya si Marcos Jr. na suminghot, tapos na-boxing. Let the people decide kung ano ang inyong pagkilos. Kung tatahimik ba kayo, magbabartik-bartikan ba kayo? It's up to you. It's your future. It's, sabi ko nga, andito na ako sa Amerika eh. Kung magtaas man ang bilihin dyan, kung mag-3-5 man ang pulburon dyan, hindi ako maapektuhan. Although dito din, Diyos ko, nagkalat din ang mga bartik dito. But anyway, this is your fair lady Maharlika Palangga. Thank you for watching. Ingat kayo lahat. Bye-bye.